na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas, hanggang doon na lang tayo, hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So, tinalabahan namin. Kaya lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema, matagal talaga yan. Moving forward, he said, the administration will move towards improving the delivery of basic services. Meanwhile, Marcos said he's willing to reconcile with the Duterte family. Marcos's relationship with the Duterte family soured in early 2024 after former President Rodrigo Duterte and his son, Davao Mayor Sebastian Duterte, accused him of being a weak leader. In mid-2024, Vice President Sara Duterte resigned from the Marcos cabinet. The rift further deepened after the House of Representatives, led by Marcos's cousin, Ferdinand Martin Romualdez, investigated the office of the Vice President's confidential funds and eventually voted to impeach her as second in command. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho, pero huwag na tayong huwag na natin tanggalin natin. Political analyst Professor Julio Tihanqui weighs in on the president's recent statements. He said, though the statements were surprising, it was typical of President Marcos to be non-confrontational. He also believes it doesn't show the president is a weak leader. He is actually trying to salvage the remainder of his term. You know, because after all, he is the only administration in the post-EDSA Philippine politics that lost in a midterm election. The last time was 2007 with President Gloria Macapagal Arroyo. I think ang audience niya dito, hindi talaga yung mga Duterte, yung taong bayan. No? At I think ang play niya dito is honesty is still the best policy. No? So, since natalo ka na, huwag ka na mag-isip ng ano pang dahilan. Oo, sige. Di ba? Nagkamali ako, nagkulang ang pamahalaan, pagsisikapan ko, bigyan niyo akong pagkakataon. So, I think that's the message here. The 54 winning party lists in the Philippine midterm elections were proclaimed this afternoon. Let's get an update from the Manila Hotel. Johnson Manaba joins us on the line from there. Johnson? Hi Ron, good afternoon. Natapos na ang proclamation ng higit sa 50 party lists na nanalo sa halalan 2025. Tumagal ng halos 2 oras ang programa kanina. Maaga kasi napuno ng mga bisita itong tent city ng Manila Hotel para sa inaabangang proclamation. Maaga rin dumating kanina ang mga nominado ng higit sa 50 party list groups na nanalo sa botohan. Ngayong taon ay sa Comelec umabot sa 54 na party list groups ang maswerteng nakakuha ng kinakailangang boto para sa pinag-aagawang hukuman sa pagbubukas ng 20th Congress. Sa computation ng National Board, 63 pwesto ang kinakailangan punuan sa pagbubukas sa ika-20 Kongreso at hindi 64 gaya ng hirit isang party list group dahil brutal na botong natanggap ng kanilang grupo. Sa kabuuan halos 70 milyong rehistrado botante para sa halalan 2025, higit 67 million dito ang aktwal na bumoto, 82.2% na voter turnout. Pinakamataas na kasaysayan ng midterm polls sa bansa. Mahigit sa 41 million naman ang bumoto sa mga party list groups na siyang pinagbasihan ng National Board of Candidates para sa kanilang computation. Ang unang 3 party list groups na nakakuha ng may pinakamataas na boto Ang unang 3 party list groups na nakakuha ng may pinakamataas na boto ay may 3 nominado na uupo sa Kongreso. Tig-2 naman ang party list groups na nasa ika-4, ika-5, ika-6 na pwesto.
Sinuspindi naman muna ng National Board and proclamation ng dalawa pang nanalong party list group. Ang isa sa kanila, taong 2019 pa ang kaso sa COMELEC na hindi nag-resolve hanggang sa ilabutan na ng panalo sa katatapos na midterm polls yan ang Duterte Youth Party List. May 40 naman, 2024, ang disqualification petition laban sa bagong henerasyon ng Village Party List Group. Sabi ni Chairman Garcia, pag hindi sila na-iproklama kanina, hindi na mahulugan na hindi rin sila maipoproklama sa mga susunod na panahon. Pero, kailangan muna kanyang resolvahin lahat ng pending cases laban sa naturang dalawang grupo. Muli rin binigyan din ng COMELEC na mas